tingnan muna natin itong nakita kong video kanina na kung saan mga kababayan, kahapon kasi hindi natin nakita to. Na kung saan eto palang si Sara Duterte, nagmura pala po ito mga kababayan. Ano po, at paulit-ulit niyang sinabi yung kataga or yung salita na bullshit mga kababayan at gaganunin daw niya ng paulit-ulit. Siguro ang tinutukoy niya dito yung ating gobyerno mga kababayan. Tapos may sinabi pa siya dito na siya yung pagpunta daw ng impyerno, siya pa rin daw yung magiging presidente doon mga kababayan. So ito, pakinggan muna natin to mga kababayan. Bullshitting ko sila ng bullshitting. Drag me to hell. I don't take bullshit from anyone. I will not take their bullshit. Bullshit sila. Silang bullshit. Bullshit. Tapos gusto niya tularan siya ng mga kabataan. Ganyan yung inaasta ng ating vice presidente. Tapos gusto niya tularan siya ng mga kabataan, suportahan siya ng mga kabataan, at gumagawa pa nga ng mga libro mga kababayan para tangkilikin ng mga kabataan. Tapos makikita nila na yung binabasa nilang libro mga kababayan na gagastusan ng 10 milyong piso ng gobyerno, makikita nila na yung sumulat, ganito ang ini-style, ganito ang ginagawa mga kababayan, at ganito yung lumalabas sa bibig. Yan ba ang dapat suportahan? Ako nagtatanong lang naman mga kababayan, kasi kung titingnan po natin yung ganitong klaseng pag-uugali ng ating vice presidente mga kababayan, hindi po talaga naaakma sa kanyang posisyon na ginagalawan ngayon. Dahil mga kababayan, hindi po pag-uugali yan ng isang vice presidente na magmumura ka publicly. Ano po, tapos paulit-ulit mong babanggitin yung masamang salita. Isipin po natin na may mga batang nanonood mga kababayan at nakakakita nitong video na ito ng ating vice presidente. Kaya nga po mga kababayan, kung talagang may malasakit siya sa mga kabataan, hindi niya ipapakita yung pangit niyang ugali sa publiko. Ano po, so ngayon pagpatuloy pa natin. Gusto ko, ang galing ng ulo niya ba? And I will call bullshit. Kung bullshit siya, sasabihin ko sa niya bullshit talaga yan. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Di ba mga kababayan? Yan ba pag-uugali ng ating vice presidente? Kaya nga po kung titingnan po natin, since paulit-ulit niya pong minumura ang ating gobyerno, yung tinutukoy niya dyan mga kababayan, since paulit-ulit niyang minumura yung ating gobyerno, paulit-ulit niyang minumura mga kababayan, since si PBBM naman yung pinapatamaan niya dyan at yung mga kasamahan ni PBBM, dapat kung tutusin wala na ito sa ating gobyerno mga kababayan, kasi isa po ito sa nagpapagulo sa ating gobyerno. Dapat nga mag-pursue mga kababayan yung impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. Bakit? Dahil ginagamit niya yung patay mga kababayan at matagal nang namayapa para hindi niya sagutin kung paano niya nilustay ang pera ng taong bayan. Tapos ngayon mga kababayan, ang ginagawa niya na pangtakip at panglihis sa lahat ng usapin yung mga ganitong klase ng eksena na hindi po katanggap-tanggap, na kung saan mga kababayan, binabastos yung taong namayapa na at paulit-ulit na minumura yung ating gobyerno mga kababayan at pinagtatangkaan na pugutan ng ulo ang ating presidente. Yan po ay hindi tama mga kababayan at hindi katanggap-tanggap. Lalo na at ang pinag-uusapan dyan ay pera ng mamamayang Pilipino, pera ng taong bayan. So ngayon, sabi ni Sara Duterte, pagkatapos ng lahat mga kababayan, pagpunta daw ng impyerno, siya pa rin ang makikitang presidente doon. Alam mo, so ngayon, punta na po tayo sa main topic natin mga kababayan. Alam nyo ba na itong ibang mga congressman po natin binanatan itong si Sara Duterte dahil nga po sa ginawa nitong si Sara Duterte na pagbanggit at paglapastangan sa taong namayapa na, which is dito po kay Apo Lakay mga kababayan. Alam naman po natin na dumadating nga sa point na nagagalit ang isang tao, pero mga kababayan, kung may ipinupukol sa yung issue, may ibinabato sa yung aligasyon, much better sinasagot mo kaysa gumagamit ka ng taong namayapa na. At yan po talaga mga kababayan, kung titingnan po natin, kahit sinong tao ang magsabi at makakita niyang ginawa ni Sara Duterte kahapon na dinamay niya itong si Apo Lakay, hindi po talaga magugustuhan. Lalo na mga kababayan at marami mga Ilocano na sumusuporta
kay Apo Lakay at marami mga Marcos loyalists ang sumusuporta po dito kay Apo Lakay na hindi po talaga nagustuhan ang ginawa nitong si Sara Duterte na pagdawit at pagdamay sa taong namayapa na para lamang po pagtakpan at ilihis yung usapin patungkol po sa aligasyon laban po sa kanya, which is yung paglustay niya ng pera ng taong bayan, mga kababayan. So sabi po dito sa Abante TNT, eto daw mga kababayan, kung makikita nyo, yan, eto po yung source natin ha. Yan, inano ko lang, inilipat ko lang kasi may nalabas na ganito, may nalabas na ads, di natin matanggal. So sabi dito mga kababayan, basahin po natin. Eto daw, mga sulon, kinundi na ang banta ni BP Sara sa paghukay sa labi ni dating Pangulong Marcos Sr., mga kababayan. Kinundi na ni House Assistant Majority Leader at Lano del Sur, 1st District Representative Zea Alonso Adyong at One Rider Party List Representative Gutierrez ang banta ni Vice President Sara Duterte na huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw. Ayon kay Adyong, ipinapakita lamang ni Duterte na desperado at bastos ito na nagpipilit lamang takpan ng issue nito kaugnay sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito pa yung pagkakasabi dito. Bastos at desperada ang pananakot na lapas tanganin ang mga patay para lamang ilipat ang salaysay. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ani ni Adyong, dapat sagutin ng Vice Presidente ang paratang laban sa kanya. Laban sa kanya, hindi yumuko sa kahihiyang aksyon. Yan po yung pagkakasabi dyan. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, dapat nga naman mga kababayan, kaysa gumawa si Sara Duterte ng mga palabas, ng mga drama na nagmumukha siyang may sayad mga kababayan at may problema sa pag-iisip, much better sagutin na lang niya yung tinatanong ng taong bayan at ng mga mambabatas. Kasi hindi lang naman mga mambabatas ang nagtatanong kung paano nilustay ng kanyang departamento ang pera ng taong bayan. Ang nagtatanong po dyan mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang taong bayan din. Kasi interest nga ng taong bayan yung binabangga nitong si Sara Duterte, the more na hindi niya sinasagot kung paano nilustay ng kanyang departamento at kung saan dinala ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya kung titingnan po natin, etong ginagawa ni Sara Duterte na matinding kahihiyan, pagdadrama at mga aksyon na hindi ginagawa ng normal na tao, hindi po dapat yan yung ibigay niyong sukli o sagot mga kababayan sa taong bayan na naghahanap ngayon ng kasagutan kung paano nilustay ng kanyang departamento ang pera ng taong bayan. Ano po kasi kung titingnan natin, yung kanyang ginagawang yan, yung kanyang mga pag-aksyon na yan mga kababayan, yan po ay gawain ng taong may problema sa pag-iisip at may sayad. Mga kababayan, na kung saan magdadrama ka, idadamay mo yung taong namayapa na at pag-iisipan mo ng masama ang presidente na wala namang ginagawa sa'yo. Ano pa mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw. Yan. Dapat sagutin ng Vice Presidente ang mga paratang laban sa kanya. Hindi yumuko sa kahihiyang aksyon. Anya pa, sinabi naman ni Gutierrez na kahit anong gawin ni Duterte ay hindi nito mapagtatakpan ang mga kinakaharap na kontrobersiya ukol sa questionable paggamit ng pondo ng kanyang tanggapan at ng Department of Education or etong DepEd. Noong nakaupo pa siya, lalo ang hingil sa confidential funds, puro desperasyon. Ito sa halip na harapin ng mga aligasyon, si BP Duterte ay gumamit ng masamang pagbabanta, wika ni Gutierrez mga kababayan. Ngayon kung titingnan po natin, 'di ba, sa sobra siguro mga kababayan na inis nitong si Sara Duterte kasi nga nagpatong-patong na lahat. Si former VP Leni nakipagkita kay PBBM, sinalubong etong si PBBM. Tapos ginigisa pa ni Congresswoman Luistro etong yung kanyang mga kababayan, kanyang staff. So ngayon siguro nagkapatong-patong na lahat kaya sumabog na si Sara Duterte at yung naging resulta, nagmukha siyang may sayad sa publiko.
mga kababayan, di umano. Doon sa kanyang ginagawang kung paano siya magsalita, mga kababayan, kung paano siya umistyle, at kung paano yung kanyang galawan, talagang makikita nyo na parang may problema talaga sa pag-iisip, mga kababayan. Kaya hindi ko rin masisisi ang taong bayan kung bakit sinasabihan siya na magpagamot, mga kababayan, at magpa-psychiatrist. Kasi nga, nakikita nila yung aksyon ng ating Vice Presidente na tila parang may problema, mga kababayan, na kailangan masolusyonan. At kung maaari, dapat mapalitan na or matanggal na sa posisyon, ma-impeach etong si Sara Duterte kasi nga yung kanyang ginagawa, mga kababayan, hindi nagawa ng Vice Presidente ng ating bansa. Ano po, kasi parang may problema ang ating Vice Presidente na dapat nabibigyan ng lunas at naagapan sa lalo't madaling panahon. Ano po kasi, mga kababayan, kahit anong gawin niya mga pagtakas dito, kahit anong gawin niya mga pagdadarama dito, hindi niya matatakasan yung tanong ng taong bayan kung paano nilustay ang pera ng mamamayang Pilipino. Kahit pasabihin na patagalin niya ng patagalin, gumawa sila ng mga aksyon na kahihiyan lang yung pupuntahan, gumawa sila ng mga pagkilos na mga puro pagbabanta, lalo na't pagdawit at pagdamay ng mga taong namayapa na hindi po yan magiging makatarungan at hindi po yan magiging solusyon kailanman, mga kababayan, para lamang masabi na nalusutan nila etong aligasyon sa kanila, laban po sa kanila, laban kay Sara Duterte at sa kanyang departamento. Kasi, mga kababayan, dalawang departamento yung involved dito. Unang-una yung DepEd, pangalawa yung OBP, mga kababayan. At yung budget at pera ng OBP at saka ng DepEd, yun po yung dapat maipaliwanag kung saan dinadala. Kaya nga medyo mainit etong usaping ito at nagigisa etong staff nitong si Sara Duterte. Kasi hindi lang pala DepEd yung kasama dyan. Kung hindi, pati yung ating mga kasundaluhan, isinama din nitong kampo nitong si Sara Duterte, mga kababayan. Idinawit din nila doon sa confidential funds. Kaya nga dapat mabigyan ng kasagutan nito at maipaalam sa taong bayan kung paano nilustay ang pera ng mamamayan.